Nang hilingin ni Lorraine ang diborsyo kay Albert, tuwang-tuwa si Cherry. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang isip ni Lorraine at binansagan siyang mistress. Isang bagay na kinaiinisan niya. Galit na galit si Cherry. Sinampal niya si Lorraine sa mukha. Natigilan si Lorraine sa sampal na yon. Pero muling itinaas ni Cherry ang kamay niya at mukhang sasampalin ulit si Lorraine. Hinawakan ni Lorraine ng mahigpit ang pulso ni Cherry. Tumigil ka. Bago pa makita ni Lorraine kung sino ang dumating, ay tinulak na siya nito. Katatapos lang ng operasyon ni Lorraine, kaya nang hihina pa rin siya. Hindi niya kinaya ang ganoon kalakas na puwersa at bumagsak ang katawan niya sa sahig. Hinawakan ni Albert si Cherry na mukhang naagrabyado. Lorraine, nasisiraan ka na ba talaga? Napatingin si Albert kay Lorraine na nakasalampak sa sahig. Hinila ni Cherry ang kamay ni Albert at nagpakita ng mapanuksong ekspresyon kay Lorraine habang ang tono nito ay parang nakakaawa. Albert, wag mo nang sisihin si Lorraine. Nawalan siya ng anak, kaya hindi niya makontrol ang sarili niya. Hinawakan ni Albert ang kamay ni Cherry at naawa dito. Cherry, huwag mong ipakita ang iyong kabaitan sa lahat. Umiling si Cherry. Ayos lang. Okay lang ako. Alam ko namang poprotektahan mo ko. Nang makita ang dalawa na nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa, nasaktan si Lorraine. Gustong-gusto ni Albert ang pagiging maamo at maunawain ni Cherry. Hinila ni Albert si Lorraine mula sa sahig. Kahit anong awkward ng hitsura niya, diretso siyang inilabas ni Albert sa ospital at sapilitang dinala sa kanyang abogado. Ang clerk na humahawak sa usaping diborsyo ay maaaring matakot sa puot ni Albert, kaya agaran itong lumapit sa kanila. Sir, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Malamig na tiningnan ito ni Albert. Annulment. Ayoko. Napatingin ang clerk kay Lorraine. Nakasuot ito ng hospital gown at napakagulo ng buhok. Ang sabi ko, ayoko makipaghiwalay. Albert, hanggat hindi ako pumapayag sa annulment, hindi mo ito magagawa. Nakaupo si Lorraine sa upuan. Bagamat hindi maganda ang kanyang imahe, determinado siyang hindi makipaghiwalay. Inalis sa kanya ng dalawang malupit na tao ang responsibilidad na maging ina para lang magkasama ang mga ito at hindi siya papayag na maging tanga. Hindi man siya minahal ni Albert, hindi niya hahayaang maging masaya ang mga taong pumatay sa kanyang sangkol. Hinawakan ni Albert ang leeg ni Lorraine. Lorraine, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Pwes, huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Nakapagdesisyon ako. Hindi ako makikipaghiwalay. Mariing tumingin si Lorraine kay Albert. Namangha ang clerk. At umabot ng 2 segundo bago niya napagtanto na gusto ni Albert ng annulment agreement. Ipinasa niya kay Albert ang annulment agreement at agad itong pinirmahan. At pagkatapos ay ibinato nito sa mukha ni Lorraine ang agreement. Pirmahan mo. Napatingin si Lorraine sa galit na mukha ni Albert. Yumuko siya at pinulot ang papel. At pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinunit ang kasunduan sa diborsyo. Sabi ko, hindi ako makikipaghiwalay. Mas lalong nagalit si Albert at sinampal si Lorraine. Kahit sirain mo pa itong papel, gagawa ako ng paraan para mapapirma ka. Naging matigas ang mga mata ni Albert, kaya napaatras ng 2 hakbang si Lorraine. Wala ba talaga itong pakialam sa kanya? Dahil lang ayaw niyang pumirma sa kasunduan. Dapat ba siya nitong titigan ng ganoon kabangis na tingin? Ngunit kahit ganun pa man, hindi siya natatakot dito.
Uulitin ko, hindi ako pipirma. Desidido si Lorraine na ipagtanggol ang kanyang dignidad. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang pangalawang dokumento na dinala ng assistant ni Albert. Bukod dito, ito ay hindi lamang isang kopya. Dahil ito ay isang buong bulto ng mga papeles ng annulment. Mapait nang ngumiti si Lorraine. Sobrang sakit ng puso niya na halos hindi siya makahinga. Galit na galit ba talaga sa kanya ang lalaking ito? Kaya hindi ito makapaghintay na hiwalayan siya kaagad. Tingnan natin kung kaya mong punitin ang mga ito. Galit na hinila ni Albert ang kamay ni Lorraine. Ang maliwanag na pulang ink pad ay inilagay sa harapan ni Lorraine. Hindi, ayoko. Mariing sabi ni Lorraine. Ngumisi si Albert at idiniin ang daliri ni Lorraine sa inkpad. Gustong bawiin ni Lorraine ang kanyang kamay, ngunit hindi niya kayang talunin ang malakas nitong pwersa. Nasaktan siya sa pagkakahawak nito sa kamay niya, at ang matinding sakit ay nagpatahimik sa kanya. Sumisigaw ang kaloob-looban ni Lorraine. Hinding-hindi ko ito pipirmahan. Buong lakas na itinulak ni Lorraine ang inkpad. Nagulat si Albert sa pagtutol nito. Nabigla siya sa panlalaban ni Lorraine at nakita niya ang panunuya sa mukha nito. Napakatuso talaga ng babaeng ito. Nang sandaling mawala sa pag-iisip si Albert, biglang tumakbo si Lorraine sa harapan niya. Agad itong hinabol ni Albert. Sa labas ng opisina ng attorney, sa isang malawak na kalsada, gustong tumakas ni Lorraine. Pero hindi niya namalayan na nasagasaan niya ang pulang ilaw ng trapiko. Patuloy na bumusina ang mga dumadaang sasakyan at ang biglang pagpreno ng mga sasakyan. Napagtanto ni Lorraine na nasa gitna siya ng kalsada. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na green light na ngayon? Gusto mo bang mamatay? Nagmura ang dumadaang driver. Nagmamadaling ibinaba ni Lorraine ang kanyang ulo para humingi ng tawad. Ngunit nang lumingon siya, ay nakita niyang hinahabol siya ni Albert. Nang makita ni Albert na tumatakbo si Lorraine sa gitna ng kalsada, kahit papaano ay kinabahan siya. Marahil ay dahil sa galit niya, sa pamamagitan ng pagtatangka nitong tumakas. Kinagat ni Lorraine ang kanyang mga ngipin. Determinado siyang hindi na bumalik. Biglang sumigaw ng nakakagulat si Albert sa likod niya. Ngunit bago pa lumingon si Lorraine sa gilid, ay may nakita siyang isang sasakyan na humaharurot mula sa intersection. At nakita niyang tumama ang kotse sa kanyang katawan. Isang matinding sakit ang kanyang naramdaman. Napakasakit nito na tila umaalis ang kaluluwa sa kanyang katawan. Pakiramdam ni Albert ay napakabilis ng tibok ng puso niya. Kaagad siyang sumugod sa kabila ng matinding traffic. Halos matumba siya sa mga sasakyang dumaraan. Hindi nagtagal at dumating na ang ambulansya. Sinundan niya ng tingin ang pinto at nakita niya si Lorraine na nakahiga at nakapikit. Bigla siyang nanlambot sa kanyang nakita. Mr. Torres, okay ka lang ba? Mabuti na lang at hindi namatay ang asawa mo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Nakita ng doktor kung gaano kaseryoso ang mukha ni Albert. Kaya hindi niya naiwasang aliwin ito. Hindi ko siya asawa. Agad na kumilos ang mga medical staff at mabilis na inasikaso si Lorraine para iligtas. Hindi ko na siya asawa sa susunod na mga panahon. Hindi alam ni Albert kung bakit hindi siya mapakali pagkatapos niyang sabihin yun. Kaya nagdagdag pa siya. Ngunit walang nakarinig sa mga sumunod niyang sinabi. Matapos mawala ng malay, nagising si Lorraine sa kama ng ospital. Talaga namang napakaganda ng palabas mo. Malamig na sabi ni Albert. Medyo gumaan ang pakiramdam niya nang makitang gising na si Lorraine. At hindi nagtagal ay muli niyang naramdaman ang pagkainis kay Lorraine. Albert,
Sa tingin mo ba nagpapanggap ako? Mapait na ngumiti si Lorraine. Bukod sa sobrang sakit ng puso niya, ay wala na siyang ibang maramdaman. Pagkatapos niyang mabigo ng husto sa isang tao, hindi na siya muling mabibigo. Pinilit niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang kirot ng sugat niya. Napaungol siya sa sakit, ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Albert, nagkamali ako. Nagduda si Albert. Pakiramdam niya ay nabago ang aura sa paligid niya. Nagkamali ako noong una. So let's go to the attorney and get divorced now. Ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa kanyang inaakala. Pagkatayo niya sa kama ay bumagsak siya sa sahig. Nahulog sa sahig ang drip bottle at nabasag. Ang mga anti-inflammatory agent ay tumapon sa buong sahig. Nagdilim ang mukha ni Albert at sumigaw. Ayaw mo lang makipaghiwalay. Bakit ang dami mong dahilan? Gusto mong dalhin kita ngayon sa abogado. At pagkatapos ano? Sasabihin ng mga reporter na inabuso ko ang may sakit kong asawa. Hindi ako mahuhulog sa bitag mo, Lorraine. Pagkasabi noon, ay galit siyang lumabas ng kwarto. Mapait na ngumiti si Lorraine habang nakatingin sa likuran ni Albert. At anong gusto mong gawin ko? Bigla niyang naisip sa kanyang sarili. Muntik na akong mamatay ngayon. At nakita yon ng dalawa mong mata. Kaya paano mo nasabi na mapagpanggap ako? Isang malaking kaluwagan kung mamamatay ako ngayon. Kung ganon, hindi ko na siya kailangang harapin pa. Habang nakasalampak si Lorraine sa sahig, sinubukan niyang dahan-dahang bumangon. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang lakas. Ang karayom sa kamay niya ang dahilan ng pagdudugo niya. Pinunit niya ang tape at inilabas ang karayom. Hindi napigilan ang pag-agos ng dugo sa likod niya. Idiniin niya ang bulak sa sugat, ngunit patuloy itong dumudugo. Nang dumating ang nurse para tingnan ang ward, nakita niya si Lorraine na may bahid ng dugo sa damit at laking gulat niya. Sinusubukan mo bang magpakamatay? Bakit hindi mo nalang pinindot ang boton? Hindi ko maabot ang boton. Itinuro ni Lorraine ang boton sa itaas ng kama at wala na siyang lakas para bumangon. Biglang nanlamig ang mukha ng nurse. Akala niya ay galit na umalis si Mr. Torres at siguradong nagalit ito sa babae sa kwartong ito. Kaya kailangan niyang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Baka sakaling makakuha siya ng gantimpala kay Mr. Torres kapag ginawa niya ito. Siya nga pala, huwag mong kalimutang bayaran ang mga bayarin mamaya. Hindi ka pa nagbabayad para sa serbisyo ng ambulansya, operasyon, gamot, at gastos sa ospital. Mukhang napakahirap mong tingnan, kaya huwag mo akong bigyan ng ganyan tingin. Nairita si Lorraine sa hindi makatwirang ugali ng nurse. At hindi niya inaasahan na ganito pala kawalang puso si Albert. Na-admit siya sa ospital dahil dito, pero iniwan lang siya nito ng ganoon. Nang makitang awkward ang mukha ni Lorraine, mas gumaan ang pakiramdam ng nurse. Hindi man lang ito nag-abalang pigilan ang pagdurugo para kay Lorraine. At malamig na sinabing, huwag mong sabihing magrereklamo ka. Sinasayang mo lang ang oras ko. Tatawag ako ng pulis ngayon kung sakaling lumabas ka ng ospital nang hindi nagbabayad ng mga bayarin dito sa ospital. Inilabas ng nurse ang kanyang cellphone at nagplanong tumawag ng pulis. Siya ay nangangarap upang makakuha ng gantimpala para dito. Meron akong kaibigan. Pwede niyang bayaran ang mga bayarin ko dito sa ospital. Namumutla ang labi ni Lorraine sa sakit habang sinasabi ang mga katagang yon. Masyado ng maraming dugo ang nawala sa kanya at napunit na ang tahi ng sugat. Ito na siguro ang parusa ng Diyos sa kanya. Pagpaparusa sa kanya sa pagnanais na ang lalaking hindi naman sa kanya ay napunta sa kanya.
Ngunit natutunan na niya ang kanyang leksyon. At hindi na niya iniisip pa ang lalaking yun. Huwag mo akong paglaruan. Nahirapan ang nurse na magtiwala sa kanya. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Anong mga tricks ang maaari kong laruin sa kondisyon kong ito? Mahinang sabi ni Lorraine. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Lorraine ng ganitong klaseng kahihiyan. Ngunit hindi na niya iniisip yun. Kinailangan niyang harapin si Albert araw-araw. Kaya't kahit ang pinakamalamig na pakikitungo ng mga tao ay naranasan niya. Ibinigay ng nurse ang kanyang telepono kay Lorraine nang may pagdududa. Sa paniniwalang walang kaibigan si Lorraine na magbabayad ng mga medical na bayarin para dito. Dahil wala pang kalahating oras ang tawag, isang lalaki ang nagmamadaling pumunta sa ospital. Agad na nagliyab sa galit si Kobe nang makita niya si Lorraine na puno ng dugo. Ganito ba ang pag-aalaga ng ospital sa mga pasyente? Kaagad na binuhat ni Kobe si Lorraine. Mabilis siyang kumilos. Pero nang hawakan niya ito, parang may hawak siyang marupok na kayamanan. At dahil lang hindi nabayaran ng pasyente ang bill, bilang mga nurse, wala ba kayong dahilan para pagsilbihan sila? Namula ang mukha ng nurse nang marinig ang sinabi ni Kobe. Hindi niya kayang patulan si Kobe Torres. Kaya kinabahan siya na halos hindi niya alam ang isasagot. Ang ospital na ito ay kabilang sa Torres Group. Naniniwala ako na ang ospital na ito ay hindi kukuha ng walang pusong nurse na hindi pinapansin ang buhay ng isang pasyente. Muling napatingin si Kobe kay Lorraine. Sobrang putla ng mukha nito. Iniisip niya kung gaano ito nagdusa. Matagal na nag-iisip si Albert sa kumpanya. Muli niyang naisip ang pagkakabangga ni Lorraine. Sinabi niya sa kanyang sarili na huwag nang isipin yon. Ngunit ang eksena ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Marahil ay pakanalang ito ng babaeng yun. At bakit siya magpapaapekto sa isang babae? Sa sobrang galit niya, ay agad siyang bumaba at nagmaneho pabalik sa ospital. Ngunit pagdating niya sa labas ng ward, nakita niya ang isang nurse na tumatakbo palabas, na may bahid ng luha sa mukha. Naisip ni Albert na nagpapanggap ngang mahina si Lorraine at siguradong binuli nito ang nurse pagkaalis niya. Nang itulak ni Albert ang pinto, nakita niya si Lorraine sa mga braso ni Kobe habang nawawala ng balanse. Sa isang iglap, sumabog ang galit sa kanyang puso. Napakagaling mo talagang mang-akit ng mga lalaki, sarkastikong sabi ni Albert. Ibinuhos ni Lorraine ang buong lakas at sinampal si Albert. Walang kinalaman si Kobe dito. Huwag mo siyang idamay dito. Napuno ng galit si Lorraine. Mas gugustuhin niyang mamatay sa labas kesa manatili sa iisang silid kasama ito. Gusto na niyang umalis. Ngunit hinawakan ni Albert ang kanyang kamay. Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of mine.